afternoon, Mom. I am here to perform the head-to-toe assessment. And good afternoon, sir. I'm Speaker of LSU, a nursing student from Mount College of Nursing. And I'm here to assess you. Kung before ito mo start, pwede mo ka. Yeah. If it's okay lang with you na it's okay with you na ang inyong privacy is comfortable lang sa imo. So, ang head-to-toe. First na to is head-to-toe assessment. So, akong buhat to, walang tago sa iyang buhok. Especially sa iyang scalp, kung fresh ba niya iyang buhok or overgrown ba, na oiliness ba. Yeah, so far, wala. So far, normal po siya, and then as well sa iyang pwede pa. Yung facial symmetry is good po siya, practically symmetrical in shape. Then we will now move forward sa iyang nails. Can you show your nails, sir? Nail bed niya. So far, it's pinkish red ang iyang nail bed, so it's practically normal. Nails were properly cut. Then dorsal in good condition, in good temperature. Yung palm, pwede mo move ka palm din. It's practically functionable. Then yung knees, pwede sir mo ka. Knees mo, kindly function ka. Yeah, so far, mo function na yung tiil. Yeah, you can serve. Then, we shall begin sa imong thorax and lungs. So, eyes there. Sorry, eyes. So, I will use a pen light. Maami sa architects na any abnormalities. So, sir, pwede gagawin ka sa ano? And nerve functions niya. Kita na sir. Kita. So ang akong tagbuhat kanina, it's the 6 cardinal of gaze. So ang akong tagbuhat, ako na siya gipagbuhat sa pen if ever kita siya o di, kaya kung di, na siya problematic. So ang akong buhat na po, it's ang nose. So, nose niya. Wala lang ko nagda o otoscope. So, I will use a pen light now for basic inspection sa nostrils. So far, I don't see naman ko any problem. So we will now move forward sa iyong mouth. Pwede you can open your mouth, sir, please. And then move your tongue to the left. Down siya. Down. To the left. Pasa kayo dito. No. Yes. So far, no abnormalities. Properly groom and properly clean yung ihang nito. So, we will now move forward sa. So, good afternoon again. I'm Jigger Rafael Chu, and I'm going to perform the ears assessment. So, pamukistento. So, I would use. I don't have the I don't have otoscope. Ophthalmoscope, so I will auto. Sorry, I will use pen light for basic inspection.
So far, I don't see any problem sa iyang tainga. No lesions or no lesions or mass lumps. So we will now move forward sa iyang skin. So skin niya, yan, skin niya. So as you can see, ang skin niya is indicated as color brown in a normal color. So temperature is practically normal in temperature, around 37.5. Then we will now move forward sa chest examination. So first off, I will use a stethoscope. Gamit kong stethoscope pamagi sa iyang kung asa iyang aortic pulmonary and tricuspid valve. So before ko start, ako sa i-rub ang seto ako sa i-rub for papawala sa bugnaw sa diaphragm itself. Pwede din siya sa imong palm or dorsal palm kung asa ang convenience sa imong. So we will commence now. So then we will now move forward sa pwede malikod ka. So we will undergo sa crepitus niya. So pwede ka mo sulkin mo 1, 2, 3, sir. Fernandez. So all I can say, mabati siya, pero once we get down deeper, mura siya fainted sound. That's how I describe sa Firmitus and also sa Crepitus. It can be go in both two ways na technique. Pwede na itong user. We will now move forward sa So, good morning, Ma'am Inteng. I'm here to perform the abdomen. So, sir, kung mamaliw lang po, okay lang ba kung mag-examine lang po sa imong bowel sound, sa imong iyan tapit? Yes, sir. Okay. As you can see, before kumukuan, nag-wear na gloves, so assumingly, nagbuhat na po ko o hand hygiene. So, yeah, gloves din po. Then, afterwards, akong buhaton, mo examine ko sa iyang abdomen. So, ang iyang abdomen is divided by 4 quadrants niya being one. Tapos na divide na po siya into 9 regions. So huwag na naman siya, sir. So mubigyan ako mas konti sa iya. Pero firstly, before sa pagka mo mas konti, may inspect sa ako sa iya. Naba kay sir, na-feel sir na maso o lumpak sa imong katawan. Pero so far, si sir, confidentiality mas kung siya na wala siya na-feel na maso o lampak. So, mubigyan ako pag uskote siya. Pwede lang, sir?
so far wala jud ko kuan sa iya makita ang mga feel. And based on my observation, normal ra si sir. Normal ra iya ang abdomen. So we will now move forward to the male genitalia. So ang akong i-perform karon is ang akong i-self-examinate is the male genitalia. Ang male genitalia, kuan na siya like male is a male reproductive system. Ang ulo na niya is the penis. And ang penis, ang buhaton lang nako is I will inspect iyang male reproductive system kung may mga possible na mga contagious na mga infections like STDs or STI. Niya, mo-observe ko redness, swelling, tapos lesions. Okay, baka si sir naki-intercourse o ba na babae sa club. Of course, importante po niari siya sa ako kay gusto niya ipatanaw kung normal ra ba iyang male reproductive genitalia. So, pwede po si sir mubuhat og self-examination sa iyang male genitalia pamaagi o kuan. Pwede ra po ka sir mo pamaagi o mirror na kinahanglan na mirror unya lantawon lang nimo ang imuhang male genitalia niya ang imong buhaton maggupot maggamit ka gloves niya paggamit nimo ng gloves make sure na kung pinch ka sa imuhang penis the head of the kuan of your testicle siguroon lang nimo na hinay-hinay lang pag pinch kung naay possible mass o lumpa and especially sa scrotum food niya kung gusto niya mag-inspect siya or iya ipalpate ang iyang scrotum ang scrotum niya make sure po na equally intact siya equally size ang iyang mga itlog so isaya pa itlog so make sure na wala jud wala abnormalities na pamaagi iyang size shape o iyang location unsa man ang akong buhaton why is it inspect or palpation akong buhaton it's because wala man ako ma-feel na beat, heartbeat or pulse sa iyahang male genitalia and which is highly considerable rin siya. So I will not use a stethoscope ipamagi ko i-auscultate. Wala. Then afterwards, once si sir mag self-examination siya sa iyang genitalia, pwede po niya i-palpate. Palpate niya, hinahinay. Yeah, make sure na once pag-palpate niya sa penis, na din na siya. Like, make sure kung ihipon na siya, walay nakapigit, nakapugong na mga any sort of abnormalities. So, we're done. So, good morning again, ma'am. And we are here to perform the musculoskeletal assessment. So, ang akong sir, pwede sir, imong ulo sir, assess yung neck. Yan yung anis. Then, imuhang arms. Oh. Yeah, ako alam. May I hold your hand niya. Pugo niya, mangusog ka. Oh. Niya, tingkod ka. And, imuhang knee. Assess yung knee. Yeah. Na imuhang feet, assess yung feet, so the other. Tapos yung shoulders, yeah, relax. Tapos arms, counterclockwise, yeah, clockwise. And I think that's it lang. When we are done. So, ato na i-palpate ang chest sa patient anteriorly. So, and also while palpating, yung mukuhan po ka pulsation sa yung chest. So also, additional info, if mag-assess ka sa chest sa patient, kay makuha sa tanim mo yung respiratory o siyang respiration while ka-breathe siya walang palpate. So, sir, pwede na ka magparo, sir, if okay, sir.
days sa pagka. So next one, I'll be assessing his posterior chest by inspecting, palpating, and auscultating his posterior chest. So first, atong kanon ng iyang chest, if normal na pagyapon, inspect mo, balikan na yung pan lateral, kira ba yung lateral o ba yung sakit sir. So next, I'll be palpating his mga pan I'll be palpating para makita na to yung perfectus and infinitus. Normal na ba? Sir, pwede ka mo pan sir. Yung 99 sir. 99, So next, yan yung lasad sa para infinitus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So ang patient kay normal yung kuhan. So the next one is for the bronchoscopy. So para makakuha na to yung kuhan siyang lungs also. Na ang yung mga nabay mga unusual nga sounds. So sir, pwede kami yung natin yung balik sir. 99, 99, 99, 99, 99. So kira. So next, we'll proceed na sa kuhan sa pag-assess sa yung heart. Pwede na kami likod sir. So while assessing sa pag-assess sa yung heart dahil hindi mo i-ask ang patient na ipaana gamay ang shirt kaya para makakuha ka or if dili siya comfortable dito lang kamukuha hindi mo dahil check ang yung mga regions dahil which is the aortic, pulmonic, tricuspid, and elastic anthem. No, so ayaw kalimot yan ang hirap ang step while using. So kani wala na ako girab ganiya kay nagamit naman karon action na mabugnaw ako ibalik grab. Sir, okay lang yung mga heartbeat sir, wala yung problema sir. So let's proceed to the next one. Good morning guys, so today I'll be doing a physical assessment from head to toe. So the purpose of this procedure is to check if na ba siya mga abnormalities sa yung body, sa yung face, if they ba symmetrical or such. So first, una ka mo assess sa patient. Kung isulti mo sa room or sa kanyang kurag space dito sa yung ward, you need to knock or ask permission for the patient or sa mga relatives. So, good morning sir. I'm Glenn Benedict Aramas. I'm your student nurse for today from Mount College of Nursing. So first, mo ask ka sa patient if mo provide yung privacy sa patient. So as is lang kami. Ano siya nga nakana, blinds, mo ask ka permission nga. Mukha ni mo explain ang procedure. Niya mo ask ka sa mga past nga health history. Iba sila siya ng mga history sa kanang medication, na ba siya experience sa aksidente, na ba siya mga surgical nga history, basta etc. So first, I'll be assessing his head. Sir, assessing sa mga head, sir. So first, yung mong i-assess ay ang hair, yung mong i-check ang kanang textures yung hair, if oily ba or what. Yung mong check ka if na yung mga dandruffs, yan na ba yung mga lice, kuman. So wala rin lice, yung mong check, pagka ba ang thickness yung hair, normal ba or what. Sunod. Well, kuhan kasi yung hair, check po kasi yung scalp. If wala ba yung mga lesions sa yung scalp, so yung mo dyan na yan na. So gently dyan. After sa scalp, wala may ikuhan. If wala kayo makuhan sa scalp niya, pero if na,
you need to take note jud yung may sa documentation para di makuha ng doktor if makuha. Then sa skull, sa siyang skull, imo i-check ang yung kuan face if symmetrical na ba, wala ba ka na kuan ay uban nga naibaw, kung depende sa kuan if na agi ba siya aksidente, agi ba opera. Kuan na mostly na ikadari sa naong kaya mga motor accident. Yeah. Imo siya i-check if wala ba siya mga kuan. Sir, please, the mata, sir, itong tuhog na, sir. Ito na nga yung mata, sir. So, ako ikuha ng formation siyang bones, siyang nose. Siyang eyes, mata ba? Siyang face. So, symmetrical na yung face. So, mga ito sa head. Puso. So, sir, pwede ka mag-answer kung sir, kaya sir. Oo, pwede. So, next, I'll be assessing his eyes. Ako check ang constriction sa eyes. If normal ba? Na ang tawag niya, ang yung visual acuity as well. O yung visual fields also. So, I'll be using a pen light. So, sa pag-assess, imo siyang kuan nun. First, imo sa inspect ang iyang eyes. If kuan ba, normal ba, wala ba, dili ba ang isa kay gana, kundi, huwa ba gana. Normal ra, so proceed ka sa kuan, sa pag-inspect sa eyes using a pen light. So, ang pag-assess, kay gikan sa pan, right? Padung siyang nose, pero slowly lang. So because also siyang eyes kay normal lang constriction sa eyes nasa siya normal nga blinking sa eyes. So for sa yung visual acuity kay magamit og Snellen chart. So una ta mo proceed sa Snellen chart ako sa kanon yang visual fields. So sir, kita ra pa na sir. Ayaw ni ang ay, hindi ang pinlight. One. Ayaw lang sunda ang pinlight sa steady lang yung mga straight lang yung mga Data ka, sir. Kani, sir. Kani, sir. Kani, sir. Kani, sir. Kani, sir. So, lastly, kaya ang pen, yun mo yan na sa nose. Musunod po. So, normal ra ang eyes sa patient sa yung visual fields. So, next, mag-proceed ta sa visual acuity niya. So, magamit tayo Snellen chart. Go. So, next, we'll be using a Snellen chart. So, mag-con ka Snellen chart para makuha niyo mga visual acuity sa patient. So, if mag-Snellen chart gani, you need to con sa patient na if magamit yung Snellen chart, dapat 12 feet ang gilayon or ang 6 feet. 6 feet ang normal nga gilayon sa patient kung sa Snellen chart. So kani as is lang ni kay gapan naman ta perform naman ta return demo. So sir, please go grade sir from top to bottom. E. Ay, wait sir. Warm up na to sir. Pwede naman bulan naman isa ka pan sir yung mga eyes sir. So may stop sir. So next, mag-use tawag Snellen chart para ma-test ang visual acuity sa patient. So ang normal nga normal nga range sa Snellen chart between sa patient kay 6 feet to 12 feet. So dool na siya mga 2 feet na kaya nang buhat talaga ba demo. So imo i-ask ang patient na patabunan ng isa ka eye, either left or right kay mapuli-puli ram na. So sir, pwede ni matabunan ni mo cancer left eye. Then imo siyang ipa-read gikan sa top hanggang sa bottom para ma-check ng visual acuity. So sir, please ko read sa baba sir. E. Sa kanina sir. F. B. Z. O. Z. L. B. E. D. P. E. C. F. D. E.
D, F, C, Z, B, F, E, L, O, B, Z, D, D, E, F, P, O, T, E, C, L, E, F, O, D, F, C, D, F, D, B, L, D, C, E, O. So next sir, yung right eye na po niya magtabon niyo sir. E, F, B, D, O, Z, L, B, E, D, B, E, C, F, D, E, D, F, C, Z, B, F, E, L, O, B, Z, D, D, E, F, B, O, D, E, C, L, E, F, O, D, B, C, D, R, D, F, L, D, C, E, O. So normal naman ang one sa patient. So let's proceed to the next procedure, which is the nose and ear assessment. So the next assessment will be the ear assessment. So sa pag-inspect sa ear sa patient, first mo-ask ka sa patient kung permission mo touch kasi ang hanbat. So sir, pwede na to i-assess ang iyong ear sir. Budget mo rin. So first, imo i-check ang formation sa ears, siyang paina. Imo siya i-palpate if wala ba siya mga kwan. If normal na palpate ka dito, so wala rin sa picture. Ano siya wala sa picture. So next one is to inspect. So wala man tayo otoscope ron. So I'll be using a pen light para ma-inspect na to ang yung kwan inside nga portion sa ear. So by inspecting, if infant gani kay down, then if kani kay up. If one adult or kanang normal range sa kwan person kay 16 teen sinana kay pa up ang kay. So sa mag-inspect normal lang ear sa patient, wala siya mga discharge, wala siya foul odor. So we'll be proceeding sa next assessment, which is the nose assessment and mouth. So when assessing the nose, first yung mo siyang inspect ang formation sa nose. If wala ba siya deformity, pag wala sa check ng mga discharge, kundi wala ba siya sipon nga na. The next one is imo siyang imong i-check ang iyang nostril if wala ba yung blockage. So imo i-ask ang patient to cover his each side sa iyang nose. So sir, pwede niyo matabunan nimo isa ka side sa iyang nose and with that. So okay ra ang iyang sa iyang left. So sa left sir, pwede niyo matabunan. So wala rin blockage yung both nose. So the next one is imo i-smell test ang patient. So as is nakulamon dali. So sir, can you close your eyes sir? Unsa ni siya nga sir smell? So normal lang patient, makakuha na siya, makasimot na siya sa scent sa lemon. And next one is yung i-inspect ang sud siyang nose. So what otoscope, I'll be using a pen light again. So imo i-ikuan gamay ang head sa patient para makuha nimo. Then imo i-check if na ba siya kanang mga ugmo na
So wala naman so far, wala bleeding, wala isamat. And normal na dito na sa patient sa sulod. So the next one is ang young mouth. Hindi mo i-ask ang patient to smile or ipakuha niya yung teeth para makita ang structures yung mouth. So sir, ato sa check mo yung mouth sir. So please to smile yung mouth sir. So i-open the main teeth sir. Smile sir, anak. I-look lang yan. So normal ra ang posture siyang siyang mouth. So I'll be checking his teeth. So wala ra kay denture sir. Wala ra ka nagamit og postizo o mga prosthetics. So far ang iyang ipon kay complete pa. Grabe ka healthy ni sir. So next one, sir, can you open your mouth sir? Open your mouth sir. Open your mouth. Open. So inspect na ko ang yung inner portion sa mouth, which is to check his buccal capsule, yung uban nga formation sa mouth. Say answer. No, sir, please cooperate. So normal naman ang patient bro. So next, pause. Go. So next, we'll be proceeding sa neck assessment. So first, we'll be checking his neck. So para ma-check na ko ang yung forms yung neck, yung musculature yung neck. And next, I'll be inspecting and palpating sa mga lymph nodes. Ako sa di palpate softly ang yung trachea. So okay ra yung ang yung trachea, wala rin problema. So I'll be checking his lymph nodes. So, ikuan lang sa pag-palpate, dapat soft palpate lang. What if ang patient yung masakitan? So, yung procedure yung mawakit na. Wala rin sakit siya. So, nara sa normal na patient, ang yung neck, okay rin yung neck. So, the next one, posapos. Next, we'll be assessing the patient's chest anteriorly and posteriorly. So first, I'll be doing the anterior chest. So sa pag-assess sa anterior chest, you need to inspect first sa yung sa formas yung chest, and also mag-palpate po kapod para makuha nimo if wala ba yung tenderness, if wala ba ka na mula sa gapal sa chest, if di ba sakit. So sir, wala na kag-ipatik sir na sakit ng dugan sir na. So ako i-palpate sir. Let's apply pause. So good day sir. Masabi balik din. Kalimut mo ko sa intro nun. Edit na. Yeah, ay, paano lang? Apply ID na lang sa ang uyab sa iCloud ba? Isend. 1, 2, 3. So good day. So today I'll be assessing the musculoskeletal assessment. So first ako sa i-check ang yung spine sir. Para tanaw na ko ang yung spine. Sakto na ba ang formation sa spine and wala ba yung curvature ang yung lawas. So far normal naman ang curvature sa atong patient. So the next one is sa yung neck. So pwede ka makapag. Lingkod na ako. So mo i-advise ang patient nga ang yung neck kay pa-move mo side to side first. Move lang sa left side. Then next sa right. The next one kay mo siya i-advise nga ipa-round ng yung ulo. So i-round ng concept. So far sir, wala ra may nagkuhan kaning dari siyang neck sir, wala ra kanang tawag wala ra mo nag-tender sa yang concept. The next one kay ang kuhan niya, ang biceps mo check if wala violations. Wala ra sakit sir. The next ang yung shoulders, pwede na mo i-anan mo concept. Balik sir. Wala ra kuhan. So far wala na may kuhan ang yung concept yung shoulders, wala ra tenderness. Then, ang concert sa legs, hindi mo sa likon na if you may feel lang yung contract sa yung legs, sa mga joints, wala na ikon. Also note, if nag-swollen yung legs, dapat na mo i-document. So, sir, pwede na mo yan yung
ko ang pwede naman ito. Okay lang. So far sir, yung legs normal raman, mga kuha na siya sa strength. The next one siyang feet. Pwede naman yung kuha ng feet sir. Ganaan na sir. Okay, round. So far, normal naman yung kuha sir. Also, nakalimutan ko sir. Sa yung kuha dahil siyang daring. Wala rin sa sir. Pwede mo sa siya i-kuha sir, as nga ipa-abduct o kuha sir. Pwede naman. Next ay ang kuha siya yung flexion. Then nga lang. Forward. And backward. So balik ka naman. Side. So okay lang. Then mo si para makuha mo tanan assessment sir, pwede mo i-asang mo kuha. Mo i-asa ang patient na mulakaw sa kadyo. So at least naman sir. Pwede na ka mulakaw gaman sir, mga 5 steps sir. Wala rin nagkuhan sir. Okay, balik mo sir. So mga rato sir, thank you sa mga preparation sir.